natin ang sentimento dahil may mga mayor nga pong pinatawag at isa sa mga dahilan, hinihingi ng aking kapitbahay sa lalawigan ng South Cotabato ay dapat ka daw, MILF pa rin daw ang mamuno sa ngayon because of the failed decommissioning. We do not need decommissioning right now. Alam po namin, it is meant to fail. Ang hinihingi po namin tulad ng sinabi ng ating mahal na presidente ay tuloy ang 2025 election within the BARM region. Kaya maraming salamat sa iyo, mahal na presidente, for being firm that we will be having an election first time in the history of BARM. So I believe, because of the sentiment na nag-viral nga po kahapon ng ang aking kapatid, ng aking ate, mula sa lalawigan ng Lanao del Sur, hindi lamang po siya ang nagparating ng sentimento. May mga gusto akong basahin ngayon na pinarating din po ng mga ilang mayors mula po sa lalawigan ng One Maguindanao. They say na 78 mayors ang nandoon, but I presume that 18 mayors, probably 15 mayors from the 36 municipalities of one province ay mula po ito sa One Maguindanao. Ang sabi ng aking kapitbahay, basahin ko na lamang ito ha. So kaya nga, nangailangan MILF led, pero magkakaroon ng reshuffling sa loob. Papalitan ngayon ang ICM. Papalitan si Kagi Murad. Papalitan na yan. So makikialam ang Malacanang. Kailangan lang talagang suportahan ninyo. Kami na ang bahala kay Presidente. I-assure ko sa inyo na kasama ako dyan. Kakausapin ko ang Pangulo. Kakausapin ko rin mamaya si MILG. Na ipatigil na rin ang hati-hatian sa mga mayor na magiging kakampi ng UBJP. Kaya, this is just an inquiry to Governor Tamayo. I'm not attacking you, but this is an inquiry from all the mayors coming na nanggaling doon sa meeting na iyon kung ito ba ay nabanggit ninyo. Then, alam po natin ang first family, ang ating mahal na Pangulo ay napakabait. Ihinto po natin ang name dropping of the President. Alam ko, iilan ang sumisira sa pangalan ng ating mahal na Pangulo. Yung sinabi pa rito, tanong kay MILG, tinawagan ka na ba ni Gov. Tamayo tungkol sa paghahati-hati ng munisipyo? Sagot ni Gov. Tamayo, alam ko yan. Bahala na ako. Tawagan ko si MILG. Sige, yun ang gagawin natin. Alam ko kung papaano ayusin yan at hindi mahati yung mga munisipyong kakampi sa UBJP. So, ito ay pinarating lamang ng mga ilang mayors mula sa One Maguindanao. This is just a matter of inquiry in our side kung totoo nga bang nabanggit ito ni Governor Tamayo. Dahil nakapagtataka, you are not part of BARM region. Because I believe the governor of BARM's, elected governor of BARM, are only 5. 5 lamang po kami. Nagkaroon tayo ng eleksyon noong May. We assumed our office on July 1. 3 months after, nagkaroon ng plebiscito to divide the province of Maguindanao into 2. Ibig sabihin nito, 3 buwan lamang umupo bilang gobernador ang aking vice-gobernador na si Bay Aini Sinswat. Kaya ako nais itanong ito kay Governor Tamayo kung talaga nga bang nasabi niya ito sa mga mayors na umattend doon. Dahil, allegedly, no?
to the mayor, ang sabi is, papalitan natin ang nakaupo. Aalisin natin si Kagi Murad at tayo ay maglalagay dyan. At ang ilalagay natin si Sammy Gambar. Remember what happened in the law dividing the Maguindanao is a violation. Please do not commit another violation. Ito lamang ang pakiusap ko sa aking kapitbahay na hindi taga Bangsamoro. Unang-una, para po sa kaalaman ng aking kapitbahay na si Governor Tamayo, lahat po na nandito ang lalawigan ng Maguindanao, the One Maguindanao, during the ratification of BOL, lahat po kami ay sumulong upang maratify ang BOL into BARM. Nandito po si Rahib, nandito si Congressman Paglas. Kami po ang umiikot, encouraging all the mayors in the entire Maguindanao province to convince, to ratify, and to vote for yes, to ratify the BOL. Kaya po napakataas po ng resulta ng yes to BOL in the province of Maguindanao. And yours truly, ako rin po, I believe that through Senator Mig Zubiri, nandito rin ang kanyang board member, and now the board member, one of the liaison, si Jeng Makapandag, Ampatuan Makapandag, he was also a witness na ako ang unang bumigay ng resolusyon ng probinsya to extend the term of the Bangsamoro government into another 3 years. Kaya nga po ito ay na-extend into 2025. Ngunit ito ay nagkaroon ng covenant among the mayors, among the governors of the province in the Bangsamoro region. Ito ay pirmado, ang covenant na ito ay pirmado with the presence of some higher officials in Malacanang in the former administration before. Ang nakasaad doon, ang magkaroon, ang hindi pagkasali nito sa national and local election noong 2022 dahil sila ay transition, dahil sila ay nasa transition pa lamang. At kasama rin dito, the Council of Leaders shall meet regularly. The MLF will not field candidates in 2021 local election except in LGU that are not part of this covenant. There shall be equitable distribution of programs across the LGUs of BARM. Anim itong covenant na ito. It was signed by some of the governors in the region of BARM. Ngunit ang lahat na ito ay wala pong natupad. Nasa lamesa po tayo that time with the presence of the former Senate President Mig Zubiri. I think he was there. Senator Tolentino was there. Sino pa ba nandun? The Lorenzana was there. And I think Wendell Abisado was there. The DBM, ang nagtitikay sa akin yung MP, one of our MP Rasul, no? He was there, and Kagi Murad was there, Nagib Sinarimbo was there, we are in Seda, I think umabot pa tayo ng peninsula. Nandoon tayo, kasama natin ang Iqbal was there, nandoon si Iqbal. From their mouth, sila mismo nagsabi, since i-extend natin, magkaroon ng extension, the ministry will coming from the MLF while the deputy dapat ito ibigay sa probinsya, sa mga probinsya within the BARM region. That was a promise before. But nung nagkaroon na ng extension, anong nangyari? Anong sabi? Pangako, mahirap naman, pangako na nga. Ano? May pangako na nga, itutuloy pa ba natin yun?
So yun po yung naging usapan doon. So yung pangako na yun ay napako. Dahil nagkaroon na po ng extension ang BARM government ngayon. I think 6 years is more enough. Tama na po yung 6 na taon na ibinigay natin sa Bangsamoro region, and let the people of BARM, kami po, hayaan po ninyo kaming mamili kung sino ang gusto naming iluklok upang mamuno sa BARM region. Huwag niyo po kami ipakain. Kumbaga, ikaw, Gov. Tamayo, kung may pagkain na ayaw mo, ipilit namin ipakain sa'yo, siguro sasama rin ang iyong loob. Kaya huwag mo kaming pilitin ipakain sa amin ang bagay na ayaw naming gawin. Dahil meron na po kaming napili kung sino ang mamuno sa BARM region, at yan po si Governor Sakurtan. At para sa kaalaman ng lahat, ang ating eleksyon, hindi niyo po makikita ang pangalan ni Governor Sakurtan doon, kundi BGC versus BJMP. Ha? UBJP, hindi pala BJMP. Sorry. Akala ko BJMP versus BGC. Paano ba sabihin ng BJMP? Ha? Bureau of Jail Management. Kayo talaga, oh. So, it will be two-party system. It will be BGC versus UBJP. So, hindi niyo po makikita ang pangalan ni Governor Sakurtan, but since coalition na po kami ngayon, mamili lamang tayo sa 2 partido. Kaya sa mga nakikialam outside of BARM, kami po nandito sa taga-BARM, hayaan niyo kami magkaroon ng demokrasyang mamili kung sino ang aming ilalagay, kung sino ang gusto naming maging leader sa Bangsamoro government. Katulad rin po ng sinasabi nila, they want a transparent election, peaceful election, at yan din po ang hangarin ng BGC. Ang magkaroon ng transparent, peaceful 2025 election without the interference coming from Malacanang. Or dun sa mga, I believe it's not Malacanang, but it's just the Alipores. No, it's Alipores who keep name drafting the name of the president. I know that tayong mga Muslim, mahal natin ang ating presidente, ngunit nasisira siya ng dahil sa mga Alipores na ito. Natin ang sentimento dahil may mga